Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Standard Time, las 4 Gis sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Lunes, Hunyo 1, tuig 2026. Ining inyong tagbalita, Joseph Paul, Noblesa Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Kapinduha ka libo nga personnel iga-deploy sa Police Regional Office 6 sa pagbukas ng klase sa masunod nga semana. Mayor Trenyas nagpaandam sa mga empleyado sa city government nga maulamid sa illegal nga droga. Pagtutok sa mga high-value individual sa kampanya kontra illegal nga droga ginmando ni PRO6 Director Randolph Tuanyo. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kapinduha ka libo nga personnel ang Police Regional Office 6 sa pagbukas ng klase sa masunod nga semana. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, pagabugusan ini sang kapulisan mga personnel halin sa iban nga ahensya sa gobyerno kag force multipliers. Lauman sa pumuluyo nga iga-deploy sila sa mga strategic areas para masecure ang mga kabataan manunodlo ang mga pumuloy sa pagbukas ng klase. Pinaagi sini, matap na ang mga krimen nga posible himuon sa pagbukas ng klase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Mayor Trenyas nagpaandam sa mga empleyado sang Iloilo City Government nga maulamid sa illegal nga droga. Detalye sang balita. Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Armado nga nagaobra bilang job hire sa Iloilo City Government ang nadakpan nga si alias Dadang sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa Zamora, Melissa sang nagligad nga semana. Ini ang nagwa sa validation sang City Administrator's Office suno kay Joy Fantilaga Gorozal, spokesperson sang Office of the City Mayor. Bungod sa ni may direktiba nga gilayon i-terminate ang iya nga kontrata. Nagpaanda mga opisyal nga ang ini nga hitabo warning para sa tanan nga wala ginatolerate sang Iloilo City Government ang anuman nga pag-ulamid sang empleyado sa illegal drugs. Bilang parte sang ilang nga commitment ginpayag ni Gorozal nga umpisa sang Enero sa bunga tuig mas ginpahugot pa nila ang requirements para sa job hire, COS kag permanente nga empleyado pinaagi sa pagdugang sang requirement nga National Police Clearance sa mga aplikante agud ma-check ang records kag police blotter history. Dugang niya nga antes pa ginapatuman ang nasambit nga bag-o nga policy, nakasulod na ang job hire nga nadakpan sa nasambit nga drug buy-bust operation. Subong man nga tuig nagpagwa sang executive order si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga hugot nga nagapatuman sang random drug testing bilang isa sa mga requirements sa pagsulod sa Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balita, nagpaandam si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa mga empleyado sa city government nga maulamin sa illegal nga droga. Ini matapos madakpan sang nagligad nga semana sa bypass operation sa Zamora, Melissa si alias Dadang, 47 anyos nga job hire sa city government nga may suspected drugs nga inabanta nagabalor masobra 1.6 million pesos.
Suno sa alkalde ginaseryoso nila mga kasubong nga insidente kag wala ginatolerate. Nanindugan ng alkalde nga kon madakpan ang mga empleyado nga maulamin sa illegal drugs, gilayon sila nga pagakakson sa obra. Duha niya padayon nga magasuporta ang city government sa law enforcement authorities sa pagpatigayon sang buy-bus operation agud mapasiguro nga hilway sa droga ang Iloilo City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginmanduan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kapulisan sa Western Visayas nga tagang prioridad ang paglagas sa mga high-value individual sa kampanya kontra illegal nga droga. Inalantaw ni Tuanyo sa pinansyal nga aspeto nga mas palasanon ang mga magagmay nga operasyon bangod sa pagka-aresto nila sa suspect madamo sang prosesong agyan kaya sa pag-attend sang hearing pagpadulong sa forensic unit. Nagakadapat suno sa opisyal nga mag-shift ang kapulisan halin sa mga magagmay nga drug suspect sa mga aresto ang mga dalagko nga drugista sa komunidad. Sa 10-day operations sa Police Regional Office 6 muli Mayo 22 to Mayo 31, naglabot sa 19 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa kapulisan sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DA BFAR 6 kagahoy LGU tingob persa sa pagpasadya sa mga mangisda sang banwa. Detalye sang balita, JP Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtingog pwersa ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung DA BFAR 6 kag Ahoy Municipal Government para maghatag kalipay sa kapin 300 ka mangisda sang banwa. Ini panaagi sa Fisher Folks Day nga ginhiwat sining karon lang sa aktibidad. 33 ang nakabaton sang libre nga dental services, 185 sang medical consultation nga may libre nga bitamina kag bulong, 45 sa libre nga haircut services, samtang 200 ang nagbaton sa mga information, education and communication on IEC materials kag may libre pa nga seedlings. Magluwas sa libre nga serbisyo, nagpakigbahin man ang mga mangisda sa lectures angot sa BFAR Fisheries Scholarship Program, Sustainable Fisheries Management kag Insurance Services. Nagpa-indis man ang maini sa ginpreparar nga interactive games kag kompetisyon kaangay sang fishbee kag net mending contest. Nagparagdag man ang BFAR sa pila ka proyekto kag espesyal nga pagpadungog sa mga nagpangibabaw nga mga mangisda kag organisasyon. Ang Fisher Folks Day sa Ahoy kabahin sang selebrasyon sang Farmers and Fisher Folk Month sa pungsod kada Mayo. Suno kay DA BFAR 6 Regional Director Remia Apari, ang selebrasyon hindi lang parte sang tradisyon kundi isa ka pagkilala sa mga mangisda. Mga tao nga adlaw nagapangabudlay agud may pagkaon sa labasa ang kada pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alkalde sang Ahoy lubos ang pagpasalamat sa presidente kag DICT sa libre nga public wifi sa Tagubanhan. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lubos ang pagpasalamat ni Ahoy Mayor Loida Espinosa kay President Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT sa mga benepisyo nga dala sa programa nga free public wifi sa ilang nga banwa. Ang barangay Tagubanhan sa Ahoy nga nahamtang sa isla ang isa sa mga sobra 2,000 ka lugar sa Western Visayas nga gintumod sang DICT nga makabenepisyo sa programa. Ang Tagubanhan ginakabi nga isa ka geographically isolated and disadvantaged area o kung GIDA nga wala nalabot sang signal sa mga network provider. Kasunod sang paglunsar sang programa, nagalaong mga alkalde nga mangindako nga bulig ang programa para sa pagtuon sa mga estudyante kag palangabuyan sa mga mangingisda sa lugar. Ginapanan-aw man ni Mayor Espinosa ang bulig sang libre nga public wifi agud madasig nga maka-access sa mga residente sa nanuhay-tuhay nga programa kag serbisyo nga tanyag sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Plano para sa dinagyang kagkasadyahan 2027, ginaistoryahan na. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Sobra tunga sa tuig antes ang selebrasyon sang Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanwahanan 2027, nagbisita sa Kapitolyo ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag nagkikita kay Governor Arturo Defensor Jr. Ang courtesy visit ginupdahan day IFFI Chairman Jaji Peña, Mr. Angel De Leon, Presidente, incoming President Dr. Ronald Latap, Trustee Mr. Alan Ryan Tan, kag Executive Director Ms. Joyce Ann Clavisillas. Magluwas sa Gobernador ara man sa pagbaton sa IFFI, sanday Tourism Officer kag LEDIP Head Ms. Auline Yusin, kag Ilonggo Historian kag PICAO Chief Mr. Nerio Lujan. Lakip sa mga ginistoryahan ng mga inisyal nga plano sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2027 kag Iloilo Dinagyang Festival 2027, mga guidelines, judging criteria kag areas nga hiwatan sang pasundayag para mapanami ang public participation kag masiguro nga ma-enjoy sang publiko ang ila festival experience. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PRO6 Top Cup ginabi-abi sa Kapitolyo. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Imbato ni Governor Arturo Defensor Jr. si Acting Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa iya pagbisita sa Kapitolyo Hunyo 1. Si Tuanyo ginupdan ni Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan. Nagpasalig naman sang suporta ang provincial government sa kapulisan para masiguro ang kalinong kagkatawhay sa probinsya. Ginkuha man sang gobernador ang oportunidad agud ipakilala ang 4K for More Progress program nga nagaduso sang kolaborasyon sa komunidad sa isa ka malinong kag resilient nga probinsya. Ara man si Provincial Administrator Raul Banyas sa pagbaton kay Tuanyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Brigada Eskwela kag enrollment para sa school year 2026-2027 nag-umpisa na. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-upisa na sang Lunes, Hunyo 1 ang Brigada Eskwela kag enrollment para sa school year 2026 to 2027. Ang Brigada Eskwela nagatuy nga tipunon ang tanan nga education stakeholders nga magpakigbahin kag mag-amot sang ilation, panikasug kag resources sa paghanda sang pasilidad sang eskwelahan para sa pagbukas sang klase. Magalawig ang Brigada Eskwela kag enrollment tubig Hunyo 5. Ginpahayag ni Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6, nga ginalauman magalabot sa masobra 900,000 ang enrollee para sa school year 2026 to 2027 sa mga pampubliko kag pribado nga buluthuan lakip sa state universities and colleges kag local universities and colleges sa rehiyon. Samtang ginpahagman ni eskular nga nag-umpisa man sang Hunyo 1 ang offline balik eskwela kung sa diin may ginpahamta nga help desk sa mga buluthuan agud mag-cater sa mga pamangkot o kung reklamo sang ginikanan kag guardian na tuloy sa enrollment kag iban pa nga concerns sa eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga ginikanan kag guardian nagpadulong sa Baluarte Elementary School sa unang adlaw sa enrollment kag Brigada Eskwela. Detalye sang balita, Marian Grace. Aga pa sa nagpadulong na ang pila ka ginikanan kag guardian sa Baluarte Elementary School sa Molo, Iloilo City para sa unang nga adlaw sa Brigada Eskwela kag enrollment Lunes, Hunyo 1. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Chelat Halandoni, taga Barangay Kalumpang Molo kag Iloy sang incoming kindergarten nga bata, gimpahayag niya nga luwag niya matawhay ang iya pagpa-enroll rason nga temprano pa ini sa buluthuan. Si Noli Francisco naman ang may sang incoming grade 3 pupil, ginpahayag niya nga luwag niya nga mangin matinlo ang hulot kasihan sang iya bata sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Ginpabutyag man ni Francisco nga excited man siya para sa pagbalik klase sang iya bata. Mayara sa masobra 3,000 nga learner ang naka-enroll sa Baluarte Elementary School sang tinalikdan nga school year. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Selebrasyon sang National ICT Month ginbuksan sang DICT sa Iloilo City. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Formal na nga ginbuksan sa Department of Information and Communications Technology kung DICT sa Iloilo City ang selebrasyon sa National ICT Month. Ang aktibidad nga ginahiwat kada Hunyo sang tuig nagatuyong mapasangkad ang ihibalo sa mga Pilipino sa kaimportansya sang digital connectivity kag sa mga pagtinguhang ginapatuman sang ahensya. Ang pagbukas ng selebrasyon ginhiwat sa auditorium sang University of the Philippines Visayas sa Iloilo City kag hintambungan sa mga matagas ng opisyal sang DICT, mga tiglawas gikan sa mga lokal nga panguluhan kag akadim kag mga benepisyaryo sa nanuhaytuhan nga programa kag serbisyo sa ahensya. Kadungan sang opening celebration, ginlunsar man sang ahensya ang 2020 ka libre nga Wi-Fi sites sa Western Visayas sa idalom sang Free Public Internet Access Program. Ginhiwat man ang kick-off sang GovNet expansion sa Pasig City kag pila ka LGU sa 1st Congressional District sang Iloilo, pati na ang seremonyal nga pagperma sang MOA sa tunga sang DICT kag UPV. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maskin pasangkad pa sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang pagpatayan sa road routine maintenance activities para mapasigurong matalunsay nga pagbiyahe sa mga motorista sa pagpanguna sa tagsa ka DPWH District Engineering Office sa Bilog nga Western Visayas. Padayon ang pagpanghawan kag paglimpyo sa mga dalan, mga clearing operation sa mga drainage system sa Capiz kag Northern Iloilo area. Lakip man sa ginapatigayon ng Oplan kontra baha, clearing operation labi pa kag pasulod na ang tig-ululan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 350 ka partner beneficiaries ang Project Lawa kag binhi sa Antique nagbaton sang cash aid. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sa cash aid ang 350 ka partner beneficiaries ang DSWD Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi sa Antique. Ang payout nagamarka sang implementasyon sang Climate Resilience Initiative sa probinsya nga nakabenepisyo ang 200 ka partner beneficiaries sa Banwa sang Barbasa kag 150 sa Sebaste. Ang tagsa ka partner beneficiary nakabaton sa tig 10,260 pesos bilang bayad sa pagkompleto sa 20 ka adlaw nga cash for work and training nga programa. Gimpaidalom ang partner beneficiary sa capacity building sessions kag hands-on activities nga nakasentro sa disaster preparedness, climate change adaptation kag sustainable management sa small farm reservoir nga nagaserbe nga sabat sa problema sa pagkaon kag tubig. Samtang giniot man ang formal nga handover sa kompleto nga project sites sa partner beneficiaries kag sa ilatag sa nga komunidad. Naghiyot man ang personnel sang DSWD kaupo ng local government unit officials sa monitoring kag assessment visit sa community gardens kag small farm reservoir. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naglapit na sa 550,000 pesos ang padya sa makatudlo sa lokasyon sang suspect na si Jerry Lima nga nagpatay sa 89 anyos nga babae sa Lapas, Iloilo. Suno kay Captain Jimel Acuesta, hepe sang Lapas PNP, naka-istorya sining pamilya sang biktima kag katuyuan lang sini nga maagom ang ustisya para sa ilahimata nga ginpatay. Sa 550,000 pesos nga reward money, 500,000 pesos sa maghalin sa pamilya, kang 50,000 pesos ang naghalin naman kay Iloilo City Mayor Ace Satrenia. Sa garong padayon ng hot pursuit operation sa kapulisan para madakpan ang suspect. Hinahingyo sang kapulisan ang mga pumuloy nga magpakig-angot kung may nahibaluan sila natuloy sa lokasyon sang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Imutangan sang clamping device sa mga katapos ng enforcement and clearing teams ang ICTTMO ang mga nakaparada nga motorsiklo sa Benigno Aquino Diversion Road. Ang operasyon ang giniwat sa South Point, Iloilo. Sa di madabong ginklampingan nga salakyan bilang paglapas sa Regulation Ordinance 2014-191. Ang aktibidad ang kabahin sa padayong operasyon para makabulighawan sa mga dalanon batok sa mga naga-on-road kag illegal parking. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Punong barangay, nagpasalamat o kung punong barangay sa Uton, nagpasalamat sa buling nga natalala batunon sa idalam sang bawat barangay, makikinabang. Detalye sang balita,
Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nga nakarehistro sa idalom sang Birth Registration Assistance Project o kon BRAP ang 6,070 Nagpalabot sang pagpasalamat si punong barangay George Mendiola sang Trapiche Oton kay Presidente Ferdinand Marcos para sa ginhatag nga bulig para sa ila barangay sa idalom sang programa bawat barangay makikinabang. Matandaan nga nabaton na ni Governor Defensor sang Mayo 27 ang cheque halin sa national government nga nagabalo sang 344.2 milyon para sa masobra 1,700 ka barangay sa probinsya. Sa idalom sang programa, kada barangay makabaton sa 200,000 sa 100,000 para sa 5 ka bagong Pilipinas Barangay Scholars, samtang ang katunga para naman sa identified barangay projects. Ginpahig ni Mediodia, nakasumite na sila sang listahan sa mga incoming fourth-year college students sa barangay nga mangin benepisyaryo sa 20,000 pesos nga scholarship. Siling niya, gamito naman ang 100,000 sa pagbakal sa mga pulungkuan kag foldable tents para sa lain-lain nga aktibidad, programa kag pagtilipon sang barangay. Sunod sa barangay, direkta nga makabulig ang programa sa mga pumuluyo sang barangay Trapiche. Samtang inalauban nga bulan sang Hulyo, mapanagtag sang Iloilo Provincial Government ang nasambit ng 200,000 financial assistance sa kada barangay sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4.2 million nga service expansion projects ang MPIW makabenepisyo sa mga residente sang barangay San Isidro. Detalye sang balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Groundbreaking ceremony ang ginpatigayon sang Metro Pacific Iloilo Water sang Lunes, Hunyo 1 para sa ilang 4.2 million pesos nga service expansion sa Barangay San Isidro Haro. Ang bag-o nga pipeline project nga may kalabaon nga 500 ka linear meters direkta nga makabenepisyo sa masobra 7,000 nga residente sang Uswag Complex kag NHA relocation site sa nasambit nga barangay. Kung matapos ang proyekto, ginatanaw nga makahatag sang 24/7 nga koneksyon sa matinlo nga tubig sa masobra sa 6,000 ka individual sa Uswag Complex kag masobra 900 ka residente sa NHA relocation site nga Lunsay Housing Project sang Iloilo City Government kag National Government. Ang seremonya, ginpangunahan ni MPIW President Andrew Pangilinan, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Vice Mayor Lovelove Baronda, Councilor Romel Duron, Councilor Rudolph Ganson, Councilor Johnny Yang, mga barangay opisyales kag mga benepisyaryo sang nasambit nga proyekto. Ginpayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga kinahanglanon nga may 24/7 nga access ang kada residente sa matinlo nga tubig. Bangod tuman ini ka importante sa ilang nga pang-adlaw-adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas sobra 6,000 nga antikenyo nakarehistro sa BRAP. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. nga nakarehistro sa idalom sang Birth Registration Assistance Project o kon BRAP ang 6,070 ka mga antikenyo sandig sa datos sang PSA Antique tubtob Mayo 2026. Ang BRAP programa sang gobyerno nga ginapangunahan sang Philippine Statistics Authority kaupod ang mga local government units paagi sa mga local civil registry offices. Katuyuan sini nga tanan nga Pilipino makaparehistro sang ilap pagkabunag kag makaagom sang birth certificate nga mangin una nga pamatuod sang ila legal nga identity. Magamit man ini bilang dokumento sa pagparehistro sa Philippine Identification System o kon PhilSys o kon National ID. Paagi sini, mas mangin mahapos na ang pagtransact kag pag-agom sa mga social benefits nga ginahatag sang gobyerno para sa mga pumuluyo. Ang mga benepisyaryo sang programa amo ang mga pigado nagauli sa malayo nga lugar o kon JIDA, IPs, Muslim Filipinos o kon mga ginbata sa iba nga probinsya sa Pilipinas apang sa antike na nagapauli nga wala pa na rehistro kag wala pa sang birth certificate. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechate, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Hunyo 1, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.